Hunter x Hunter Episode 14. Ano, tinatanggap mo ba o susuko ka na? Tinatanggap ko ang hamon. Hinahanga mo ko. Simulan na! Yeah! Sumusuko na ako. Huh? Nakakaya ka! Dalawang panalo na lang para sa amin, talo ng iyong grupo. Hindi kayo makakalis sa lugar na to. Magtatagal kayo dito hanggang sa maubos ang inyong nalalaging oras. Sendokan, ikaw naman. Anong gagawin natin ngayon? Kumusta? Ako naman ngayon! Ako mananalo! Huwag kayo mag-alala! Kaya mo ba yan, Gon? Oo! Tingnan niyo yung itsura niya! Para lang siyang ordinaryong tao! Hindi naman siya mukhang nakakatakot! Sigurado yun. Pakiramdam ko sa kanya, hindi rin siya malakas. Oo nga, pero para naman baliw ang itsura ng isang yan. Sinira ng lalaking yun ang maganda kong plano. Ang bala ko sana'y pulbusin siya at tubusin ang kanilang oras. Pero mas duwag pa siya sa iniisip ko at hindi naman ako pwedeng humingi ng oras. Hindi problema yon. Dahil doon ay 2 panalo na lamang ang kailangan natin. At mababawasan ang 72 taon ng ating sentensya. Hindi ka pa ba natutuwa? Kapatawaran para sa ating lahat. Hindi ko ikinagagalak na matanggap ito. Madali na yan. Puro bata kanyang makakalaban. Ano? Matagal ang bilanggo ang mga taong yan? Oo, sila na yata ang pinakamapanganib na kriminal dahil ang sentensya sa kanila ay higit pa sa 100 taon. Kung mapapanatili nila tayo na matagal dito sa loob ng toring ito, palagay ko'y mababawasan ang sentensyang ibinigay sa kanila ng 1 taon kada oras. Leorio, makipaglaban lang talaga ang gusto nilang gawin. Ibang klase rin naman ang mga yan. Pinipilit nila magtagal tayo dito sa loob ng toring ito para lamang mabawasan ang pananatili nila sa kulungan. Kaya pala masyadong mahigpit yung matandang namamahala dito eh. Sigurado yung kalbong nakalaban ni Tabacho ay dating miyembro ng militar. Kung natuloy yung laban nila, malamang gutay-gutay na katawan ni Tabacho eh. Buti na lamang duwag siya. Siguradong pahirapan muna siya niyan bago siya tapusin. Dahil masasayang lang ang kanilang oras. Sigurado yun. Alam ko yun. Kaya nga sumuko na ako kagad sa laban eh. Anong problema? Bakit parang namumutla ka? Kakaiba ito. Hmm? Sigurado akong malapit din na kriminal ang taong yan. Pero wala akong naamoy na dugo sa kanya. Hmm? Wala kang karahasan pero may kakaiba sa simoy na hangin. Kahit gaano kalapit ang mga kriminal na ito, ay madali pa rin silang kausapin. Teka, paanong laban bang gagawin natin? Hindi ba't ang sabi nila sa atin pwede kahit anong uri ng laban? Oo. Kung gusto mo, ako na lang mag-iisip kung anong klaseng laban. Sige! Nakikita mo naman siguro, wala akong may pagmamalaki pagdating sa pisikal na lakas. Hindi rin ako mahilig sa simpleng labanan. Sayang, gusto ko pa naman yun. Mahina kasi ako kapag isip ang gagamitin eh. Tsaka gusto ko rin yung simple lang. Meron ka bang alam? Kung ganun, palagay ko'y magugustuhan mo ang larong iaalok ko. Ha? Ha? Hindi to dinamita, bata. Kandila lang ang hawak ko. Walang pinag-ibang 2 kandilang to. Ang sinumang maunang mamatayan ng apoy, siya'y talo. Sige, hindi mahirap. Pahig ako sa larong yan. Ayos. Ano, bata? Ha? Pumili ka kung alin sa 2 kandila ang gusto mo. Kung gusto mo itong mahaba, pindutin mo yung bilog. Kung ito naman maiksi, pindutin mo ang X. Kailangan yung magbotohan. Ha? Kalokohan yan! Kung hindi mo gagamitin ang isip mo, ang pipiliin mo yung mahabang kandila. Hindi ako maaaring magkamali. Sigurado may patibong yung mahabang kandila. Normal lang na mag-isip ka ng ganyan, Leorio. Kapag isipin mong mabuti, maaring dun sa maiksing kandila nakalagay ang patibong. Pero kung iisipin na lang natin yan. Tama, maubos ang oras. Isang magulong pagpili sa 2 kandila. Magulong pagpili sa 2? Kapag pinarasa mong pumilang isang tao sa 2 bagay na alam niyang may pagkakaiba, malilito ang taong yun kaya may hirapan siyang gumawa ng desisyon. Sakaling magkamali siya sa pagpili, magiging malaking problema yun sa kanyang isipan. Kaya mas maganda kung pareho ang kondisyon ng 2 kandilang pagpipilian. Hawak mo ang oras para magdesisyon.
Huwag kang mag-alala, bata, dahil marami tayong reserva nun. O, boto na! Kung gusto nyo, dito pa kayo mag-usap sa tabi ko. Ano bang pipiliin natin? Kurapika, pumili ka! Alis sa tingin mo? Gon, kailangan mo magdesisyon. Ha? Kung ano man ang desisyon mo, yun ang susundin naming lahat. Bahala ka na dyan, Gon. Gamitin mo ang pakiramdam mo. Malaking tiwala namin sa'yo. Pabor ako dyan. Ako na lang magdidesisyon? Oo. Sige! Ang pipiliin ko yung mas mahaba. Bakit yun? Itong mahaba ang pinili mo. Kitang-kita mo naman na mas mahaba yung isa. Kaya sigurado siya ang huli mauubos. Kurapika, napakadali mo naman kasi magtiwala eh. Nandyan na yan. Kahit anong isip talagang gawin ko, hindi ko malaman kung alis sa dalawang may patibong. Ayos na. Sa iyo ang mas mahaba. Sa akin ang maiksi. O, paano? Sindihan na natin ang kandila. Nagsimula ng ating laro. Oh! Teka muna, huwag kang mamamatay. Masyadong malakas ang hangin na nanggagaling sa baba. Hindi sila pwedeng gumalaw ng basta-basta kung hindi mamamatay ang hawak nilang kandila. Ilang oras ba ang tinatagal ng isang ordinaryong kandila kapag sinindihan? Tumatagal ito ng 5 hanggang 6 na oras. Masyadong matagal ang laro na to. Ano nangyari sa kandila? Nilagyan niya ata niya ng pulburan ng barilyon kaya nagkaganon yun. Mandaraya! Tingnan niyo nangyari dito sa kandilang hawak ni Gon. Mas mahaba nga, meron naman pulbura. Bakit ganito? Pasensya na. Dahil 4 ang inhanda akong kandila. Ang panglilito sa pagpipilian ay isa lamang balat kayo sa tunay ng patibong na inhanda ko para sa larong ito. Akala nyo lang na isa sa 2 kandila ay may patibong. Kapag kinailangan mo nang gumawa ng desisyon sa hindi na patas na kondisyon, hindi mo maiisip na pareho silang may patibong. Ang totoo, kahit alin pa ang piliin mo, ang ibibigay ko sa'yo ay yung may patibong. Kaya siguradong hindi ka mananalo sa laro ito. Aray! Aray! Madaling matunaw yung kandilang hawak niya. Tingnan mo kung paano matunaw yung kandila ni Gon. Masyado mabilis. Ang init! Ang patibong na yon ay parang gawa ng isang profesional na terorista. Aray! Ang init! Bakit gano'n? May sinatong sa akin! Delikado. Malaking problema to. Wala na ba talaga tayong magagawa kundi maghintay na matalo siya? Sigurado nang hindi abot ng 1 minuto. Ang init! Aray! Ang init! Maubos ang kandila ko! Huwag sana kayo mag-isip ng masama sa akin. Kung sa bagay, mga ututo naman kayo at nagpaloko kayo. Masyado namang malakas ang apoy ng aking kandila. May ibang akin! Di ba walang bawal sa larong to? Sorry! Oh, medyo mautak ang batang to. Ayos! Sa wakas ay meron na rin tayong panalo. Ang galing mo talaga, Gon! Sa susunod na 2 laban ay sigurado mananalo na kami ni Kurapika. Tama ba ako? Nakalimutan mo yata nandito ako, Leorio eh. Walang kwenta. Tama ka. Napakaraming parang para manalo. Yun pa ang naisip mong gamitin. Bueno, ako naman ngayon. Sige, ipaubayan niyo sa akin ito. Naku! Ang laki na katawan! Labing siyam ang bilang ng mga taong tinapos ko. Kaya lang ay nakikita mo naman sigurong kulang ng isa, kaya nainis ako.
Pero ngayon hindi na. Dahil nakita ko na rin sa wakas ang pang-20. Ginawa na yata niyang libangan ng pagpatay. Alam mo ba, bata, na hindi ako nag-aksi ng panasiwalang kwenta pakikipaglaban? Para masaya, ang gusto ko ay nakataya ang buhay. Ang gusto ko ay madugo, seryoso at hanggang sa katapusan. Walang problema, sabihin mo na ngayon ang gusto mo. At yun ang masusunod. Ibang klase ka rin naman, bata. Kung ganun, maglalaban tayo hanggang katapusan. Hanggat hindi sumusuko na mamatay isa sa atin. Makinig ka. Hindi ako mabait, lalong-lalo na sa mga batang katulad mo. Kaya kahit sumuko ka pa sa kalagitnaan ng ating laban ay hindi pa rin kita titigilan. Ayos lang yan, ikaw ang bahala. Nasisira na ba siya? Baka naman malabo lang kanya mata at hindi niya ako nakikita. Kaya hindi siya natatakot. Ano, simulan na natin? Sige, kung yan ang gusto mo. Para sa mga taong mayabang na katulad niya ay mayroon akong espesyal na sikreto. Sa aking kanang kamay at likod. Naku, hindi kaya delikado lagyan ni Kurapika. Nakakatakot naman ang taong yan. Ano sa palagay mo kinuha? Ewan, di ako mapalagay. Mayabang, kunwari kaya-kaya niya. Pero kapag sinumpong ng kabaliwan niyang isang yan, nasisiguro kong magiging malagim ang araw na to para sa iyo, bata. At yun ang pinakahihintay ko. Makinig ka, Kurapika. Huwag ka na magpatayo-tayo dyan. Mas maganda kung uunahan mo na siya sa pag-atake. Handa ka. Papakita ko siya kung gano'ng kalupit. Napakatigas ang kamay niya. Malakas siya, Kurapika. Matras ka na. Alis dyan. Kakabang may 12 paa. Yun ay... Ha? Ano ba yun, Yoryo? Yan ay katibayan na siya'y miyembro ng Giniryodan. Ha? Hindi ba't yun ang grupong umubos sa tribong pinagmula ni Kurapika? Tama ka. Ang kilabot ng grupong matagal ang hinahanap ni Kurapika para mapaghigantihan ang Giniryodan. Hindi ko akalain may makakaharap tayo rito. Iba talaga kapag gawa sa bakal ang kamay mo. Kahit na ang bato ay kaya mong durugin. At ang tatak ng Giniryodan, kapag nakita nito ang kalaban ay siguradong pinanghihinaan na siya ng loob. Ano ang iyong problema? Bakit hindi ka na makagalaw? Isa ako sa 4 na pinakamalakas sa grupo namin. Ang tawag ng mga tao sa akin ay Majitani, taga-durog. Ang unang ataking ipinakita ko sa'yo ay pampainit lamang para hindi ka naman mainip. Pero ang susunod doon ay sinisigurado ko sa'yo na pagsisisihan mo na, bata. Pwera na lang kung susuko ka. Baka pag-isipan ko pa. Nanigas na yata siya sa sobrang takot. Nagagalit na si Kurapika. Sandali! Sandali! Tumigil ka! Huwag ka lalapit sa akin! Sino ka ba talaga, bata ka? Tumigil ka! Sumuko ka lang! Hindi na natin itutuloy! Aray! Ang sakit! 1 pesos ko pa lang naman magagamit ito sa isang araw. Tama na! Tumo na ako! May 3 bagay akong sasabihin sa'yo. Una sa lahat, ang katunayan kung ikaw nga ay miyembro ng Giniryodan, mayroon dapat nakaukit na numero sa likod ng gagamba. Pangalawa, wala silang pakialam kung ilan na ang bilang ng mga kawawang taong tinapos nila. 3, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Giniryodan. Baka yan pa ang maging dahilan ng iyong katapusan. Bakit namumulakan yung mga mata? Ang 2 pulang mata. Nakita ko nang nangyari to. Ayos lang ba? Oo, hindi naman ako nasaktan. Hindi yun. Kung ayos lang na lumapit pa ako sa'yo. Sa unang tingin pa lang, ay alam ko na. Siguradong hindi ako mahihirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Tama ba naman yun?
Kapag tiningnan ko pa lang yung mukha niya, natatakot na ako. Hindi ba, Gon? Hindi naman. Hindi nga ako nanginig nung nakita ko yung mukha niya eh. Pagtanggal pala ng baluti, halatang halata na eh. Nadadaragin lang niya yung kanyang kalaban. Di na talaga kaya kumitil ng buhay. Ha? Alam ko rin na peke ang kanyang tato. Pero sa tuwing makakita ako ng gagabay, hindi ko maiwasan magdilim ang paningin ko. Sasabihin ko na sa inyong totoo. Kahit ordinaryong gagamba pa ang makita ko, hindi ko maintindihan, biglang nagbabago ang ugali ko. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa rin nawawala ang aking galit sa mga taong tumapos sa aking mga kasamahan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Dapat hindi tayo magpakita ng gagamba kay Kurapika. Talaga? Walang silbi. Dapat hindi na natin siya sinama. Wala talaga akong inaasahan sa kanya kahit kaunti. Dahil ang alam lamang niyang gawin ay manakot gamit ang mukha niyang pumapalpak sa pagpapaayos. Hindi ko alam na uso na pala ngayon ng gulatan. Kawawa naman siya dahil hindi nagpagulat yung batang nakalaban niya. Ayos! Ako lang tatapos sa laro. Kayo, alisin nyo na yung walang kwentang yan at papuntayin nyo na yung kasunod. Hindi maaari. Ha? Dahil hindi pa natatapos ang laban nila. Anong ibig mo sabihin? Dahil ang kasama namin ay nawalan lang ng malay. Ang laban nila ay hanggang katapusan. Ang kasunduan nila ay kailangan sumuko ang isa o hanggang sa ito'y malagutan ng hininga. Alam niyong buhay pa siya at hindi pa rin sumusuko. Mga mandurugas talaga. Paano, Kurapika? Puntahan mo na yung walang kwentang yun at tapusin mo ng laban mo. Tama na yun. Ha? Dahil tapos na ang aming laban. Pero Kurapika, Sa oras na makita kong sira ng loob ng aking kalaban, para sa akin ay tapos na ang aming laban. Dahil ayoko namang abusuin ng kahinaan ng isang talunan. ano nang gagawin mo ngayon? Bahala na siya. Kapag bumalik na ang kanyang lakas, malalaman natin ang kasagutan. Sa ngayon ay ayaw ko munang gumawa ng aksyon. Ha? Kung gusto mo, ako na ang gagawa para sa'yo. Alam ko, hindi ka pa nakakitil ng buhay. Natatakot ka ba? Hindi ko inisip na karuwagan o katapangan ng pagkitil ng buhay. Ang larong ito ay sa pagitan naming dalawa. Kaya huwag mo akong pakialaman. Naintindihan ko. Hindi ko akalaing makasarili ka pala. Tama si Kilua. Alam mo naman yun, hindi ba? Na meron kang kagrupo at kailangan mo maintindihan yun. Pasensya na, hindi mo mababago ang aking desisyon. Sige! Pagbubutuan na lang natin to. Pindutin niyo ang bilog kung gusto niyo matapos sa laro at X kung hindi. Ngayon na! Nako? Bakit wala lumalabas sa monitor? Siguro ay dahil tayo lang ang may gusto nito. Kung ganun, pagbutuan na lang natin ito sa pagtaas ng kamay kung gusto niyo patapusin ni Kurapika ang larong ito. Hay! Pati kayo? Anong ibig sabihin nito? Wala talaga mangyayari. Sabi niya hindi niya mababago ang kanyang desisyon. Makinig ka nga sa akin. Gusto niya maging hunter dahil gusto niya makipagaganti. Pagkatapos ay sasayangin niyang isang magandang pagkakataon para makapasa sa exam na ito. Kaya akong gumawa ng paraan, pero hindi ko kayang dibdibin ang gusto mo. Napakasimple lang gagawin mo. Uulitin mo lang yung ginawa mo kanina. Imposible yun, Loryo. Ano? Dahil ang galit na nararamdaman ni Kurapika ay hindi para sa tao yun, kundi para sa Ginay Ryodan. At hindi siya talaga miyembro ng grupong yun. Alam ko naman yun eh. Hindi ko rin gagawin ang ayaw ko kahit na mag-away pa tayo. Teka, parang nakuha mo sa akin yan ah. Hehe, galit na galit ka pa dyan. Pareho lang pala kayong dalawa. Hindi tama mamilit ka ng tao. Huh? Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala at layunin sa buhay. Tumigil ka! Huwag ka sasabat sa usapan namin! Nakakasarap talaga ako! Hindi na ako magsasalita. Bahala na kayo sa buhay nyo! Nagtampo yata. Ganun talaga pag matanda. Mga hangal, hindi nyo alam na utakan na nila kayo. Nalin lang kayo gamit ang botohan. Ang pagbobotohan para makagawa ng isang desisyon ay maayos at maganda. Kaya lang, ito ang kalimitang ginagamit para makapanlin lang. Hoy, Huwag mo kawakan. Dalawang bagay ang hindi mo dapat gawin sakaling kayo magsasagawa ng botohan. Yun ay konsultahin sila. At ang isa ay magtaas ng kamay dahil sigurado mabubulgar ang lahat ng iyong gagawin. At ang mararamdaman ng taong matatalo sa botohan ay walang kakampi, puro reklamo at galit. Maaaring umabot sa pagtatalo at kawalan ng tiwala sa mga kasamahan
at guguho ang pundasyon ng pagkakaibigan. Ang pagguho sa baitang na ito ay siguradong malupit na kabiguan para sa inyong apat. At masasabi kong nangyayari lamang ito sa ganitong pagkakataon.